In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, God, Father, Son, and Holy Spirit. Thank you for dwelling in us, for being with us, so that we may journey in life accompanied by your presence with joy and strength. We believe in the power of your words because they are your words. They comfort us, they calm our spirits, they give power to our days. In our time today, uh, we reflect on what you say in John 14:27. Peace is what I live with you. It is my own peace that I give you. I do not give it as the world does. Do not be worried and upset. Do not be afraid. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. God bless po. Good evening, good morning, brothers and sisters in Christ. Ganon din po sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin online. God bless you. Mm. Isa na naman pong gabi ng punong-puno ng biyaya at mabubusog na naman ang ating espiritu. Nawa magamit natin to sa pang-araw-araw nating pamumuhay para makasiguro tayo na sa langit ang final destination natin. Amen. Amen. Okay. Ah, ngayong gabi po, ang topic ko ay si David, a man after God's own heart. Si King David, ang tawag sa kanya, a man after God's own heart. Sa 1 Samuel chapter 13 verse 14, itong phrase na to, it doesn't mean that David was perfect. Meron siyang imperfection, parang ano nga worse than Judas Iscariot. Bakit po? Okay, explain ko. Of course, si Judas, pinagkaluno niya si Kristo. Alam po natin lahat yan. Si Judas Iscariot kasi, sakim. He was greedy. But David, he was a murderer and an adulterer. Ba? Mamamatay tao siya at nangangalunya siya. Pinapatay niya si Uriah dahil nabuntis niya yung asawa nito na si Bathsheba. Kasi naman si Bathsheba maliligo lang doon pa sa natatanaw nung hari. Anyway, sino makakapigil kay King David? Who can stop him? He's the king. Evil, di ba? Napaka-evil ni... Grabe si King David. Parang small time si Judas kung isipin mo. Pero bakit naging great si King David kumpara kay Judas? Si Judas, he was insincere in his love for the Lord. Perhaps attracted lang siya doon sa popularity and prospect of being a revolutionary, militant person. When it became clear na si Jesus, ang kingdom, was not of this world, he abandoned him. Iniwanan ni Judas Iscariot si Jesus Christ. He was expecting a political messiah. David, on the other hand, sincere siya. Instead, it points to his deep love for God. Yung desire niya to obey, sundin ng Panginoon sa kabila ng kanyang kahinaan, sa kabila ng kanyang mga flaws, sinika pa rin niya na sundin at hindi nagmaliw ang pananampalataya niya sa Panginoon. Bakit dinescribe si David na a man after God's own heart? Ito po pag-uusapan natin. Number 1, David's faith and trust in God. It consistently showed faith in God's power. He consistently showed faith in God's power rather than his own strength.
Nung tatalunin niya si Goliath, he trusted God. Hindi sa ability niya, hindi sa weapon niya, kundi yung trust niya sa Panginoon na kaya niyang talunin ang isang katulad ni Goliath. Sabi sa 1 Samuel chapter 17 verse 45, David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty." Yung faith niya nandun, unlike Moses, nabanggit si Moses, kaya di siya nakapasok sa promised land kasi dun sa act of disobedience niya at saka yung nagpakita siya ng kakulangan ng tiwala sa Panginoon. Pero that will be another topic. Balik tayo kay David. Number two, David's humility and reliance on God. Si David ni-recognize niya ang dependence niya sa Panginoon sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Lagi siyang he constantly inquired of the Lord before making decisions. Lahat ng desisyon niya, itinataas niya sa Panginoon. Tinatanong niya si Lord, Lord, anong gagawin ko? Aatake ba ako? Aatras ba ako? Lahat yan. At sinasagot siya ng Panginoon. Nung tinutugi siya ni Saul, papatayin siya kasi may inggit na sa puso ni King Saul dahil inabandon na siya ni Lord Kahit anointed king siya, inabandon na siya dahil din sa katigasan ng ulo niya. Pinangunahan din niya ang Panginoon. Pero anong ginawa niya? Nagdepende siya sa Panginoon bilang protector niya. Hindi siya nag-rely sa strength niya na isa siyang warrior, isa siyang king, hindi. Kahit tinutugi siya ni King Saul during that time, nagdepende siya. Ang buong buhay niya, dinepende niya sa Panginoon. Sabi niya sa Psalm chapter 18 verse 6, "In my distress I called to the Lord. I cried to my God for help. From His temple He heard my voice." Miski natatakot siya, nag-rely siya sa grasya ng Panginoon na hindi siya pababayaan. Nung naging hari siya, David humbled himself before God in prayer. "Who am I?" sabi niya, "Sovereign Lord, and what is my family that you have brought me this far?" Alam niya na ang posisyon niya, it was by God's grace, not his own merit. Tayo kaya, no? Dinudulog ba natin sa Diyos ang mga plano natin? Yung bang pag may naisip tayo na ito yung gusto ko, ito yung makakabuti sa akin, gagawin natin yun without even praying about it. Tapos pag hindi maganda yung resulta, Lord, bakit? Bakit nagkaganito? Parang lagi kong binabanggit na example yung yung mga naninigarilyo tsaka yung mga umiinom. Sigarilyo sila, tapos nagka-cancer. Lord, bakit ako nagkasakit ng ganito? Tapos ang sagot daw hindi naman si Lord ang nigarilyo, ikaw. Parang ganun lang. Number three, David's heart of worship. Si David, he loved to worship and honor God, writing many psalms full of praise and adoration. He continually glorified God through songs and poetry. Many psalms express David's heart of worship. Tulad sa Ark of the Covenant, di po ba nagsayaw siya to glorify, to give honor to God? He didn't do that in private. Nagsayaw siya sa publiko, sa harap ng maraming tao. Isa pang ginawa ni David, nag-organize siya. David organized the Levites. Yung Levites po mga descendants ni Levi, isa sa mga 12 anak ni Jacob. David made worship central to the life of the nation. Number four, David's repentance when he sinned. Ito medyo controversial tong na to Yung kasalanan niya nung nangalunya siya, nangaliwa siya. Pero
ang bilis niyang humingi ng tawad. Nag-confess siya pagkatapos siyang i-rebuke ni Nathan. Sabi ni David, I have sinned against the Lord. Kumbaga, ni-recognize niya, tinanggap niya agad ang pagkakamali niya. Sabi pa nga niya, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Yung adultery niya with Bathsheba and the murder of Uriah, nagkaroon po ito ng consequences. Pinatawad siya ng Panginoon, pero may kaparusahan na tinanggap si David. Ito, madalas ko itong naririnig sa tao eh. Tapos na yan, pinagsisihan ko na yan. Pero yung resulta nung pagkakamali na yun, nung kasalanan na yun, hindi nila matanggap. Number one, the death of his child. Pagkatapos ikumpisal ni David yung kasalanan niya kay Prophet Nathan, sinabi ni Prophet Nathan na yung anak mo kay Bathsheba mamamatay. Nagkasakit yung bata at namatay nga sa kabila ng fasting at prayer na ginawa ni David, namatay pa rin yung anak niya. Number two, na parusa ng Panginoon sa kanya. Violence in his family. God declared that trouble would arise from David's own household. Ang daming naging problema ni David sa pamilya niya. Yung isang anak niya, ni-rape yung half-sister niya na si Tamar, kapatid ni Absalom. Kaya si Absalom, pinatay yung half-brother niya. Segue lang po. Si Absalom, ang buhok niya, tumitimbang ng 2.3 to 2.5 kilograms. Ganun po kabigat yung buhok ni Absalom pag siya ay nagpapagupit. Naalala ko lang yan si tatay nagsabi sa akin yan eh. Ang pinaka ultimate na violence na nangyari sa pamilya ni King David dahil sa kanyang pagkakamali, yung nagrebelde si Absalom sa kanya. Tinangka ni Absalom na kunin ang trono, sariling ambisyon. Ito yung mga nangyari sa buhay niya dahil sa pagkakamali niya. Number three, public humiliation. Sinabi ni Nathan kay David na ang mga asawa mo, they would be taken publicly. Kaya ang ginawa ni Absalom, nakipag naging intimate siya dun sa mga kabit ng tatay niya in public. Nakita ng tao kung paano niya tinabihan yung mga asawa ni King David. Number four, loss of peace in his reign. Dahil sa kasalanan ni David, yung moral authority niya as a king, naging unstable, tapos nagkaroon ng mga rebellion, isa na nga yung anak niya. 'Di ba? Humingi tayo ng ano eh, parang sa atin humingi tayo ng tawad sa Diyos. Tayo'y patatawarin, hindi pwedeng hindi niya tayo patatawarin. Pero yung mga consequences nun, ng pagkakamali natin, dapat handa tayong harapin. Number five, David's obedience and desire to do God's will. Sa kabila ng kahinaan ni David, ng mga pagkukulang niya, mga kasalanan niya, nandun yung longing niya. He longed to obey God and fulfilled his purposes. Tulad nung kay Saul, nabanggit ko rin kanina, di ba, tinutugi siya. Pero alam nyo, hindi niya pinatay si King Saul kasi pinakita niya yung respeto dahil God's anointed si King Saul. He had the chance na patayin. Dahil papatayin siya eh. Kumbaga pwede niyang unahan eh. Pero hindi niya ginawa. Sabi niya, I will not lay my hand on my Lord because He is the Lord's anointed. Ganun ang respeto niya sa anointed one ng Panginoon. Sa buhay natin ngayon, naalala ko yung sinabi ni Bishop dati, galit na galit ako sa politician na to. Talagang there was a time na siya lang yung laman ng Facebook ko. Full of hatred talaga. Talagang pamilyang to, ganyan. But puro ganon. Talagang sabi ni Bishop, Jesus died for them.
Parang, parang, ngayon, parang, merong, meron akong dala-dala eh. Itong taon to, tinraidor ako eh. Pero, kung i-apply ko yung sinabi ni Bishop, Jesus died for that person as well. Di ba parang, ang hirap. Pero may grasya ang Panginoon na tinatawag. Wala namang imposible sa Kanya. Isang example pa ng pagiging masunurin ni David, yung tulad nung gusto niya magtayo ng templo para sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, hindi. Ang gagawa niya si Solomon. Siya mag-fulfill ng mission na yan. Nag-submit siya kahit gustong-gusto niya yung ambisyon niya yun eh na mapatayo yung ng templo ang Panginoon. Nag-give way siya, sumunod siya kung anong gusto ng Panginoon, binigay niya. Si David, mas pinipili niya ang way ni Lord kaysa sa paghihiganti. Kumbaga, sabi ni Lord, vengeance is mine. Pero siya, being the king, anointed, powerful, hindi niya piniling maghiganti. Mas pinili niya na ipagpasa Diyos na lang kung ano man ang mga maling ginawa sa kanya ng tao. Kaya sabi ni Lord sa kanya, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Nasa Acts chapter 13, verse 22. David's love for God's word. Si David, he meditated on God's word and sought guidance from it. Talagang pinag-aaralan niya, binabasa niya, tinutupad niya, kumukuha siya ng guidance sa mga salita ng Diyos para hindi siya magkamali. At makikita natin to sa mga Psalms, di ba? It reflect David's desire to live by God's law. Sabi niya sa Psalm 119 verse 97, Oh, how I love your law. I meditate on it all day long. Okay. In summary, David was called a man after God's heart because he loved God deeply, trusted him, sought his guidance, repented sincerely, obeyed him, and desired God's will above his own. Kaya mga kapatid kay Kristo, naway tulad ni David ay patuloy natin hanapin ang puso ng Diyos ng may pag-ibig, pagtitiwala, at tunay na pagsisisi. Sapagkat sapat ang kanyang biyaya at ang kanyang presensya ang pinakamahalagang gantimpala na matatamo natin sa ating buhay. Good evening po and God bless. Oh, praise Jesus, ha? Thank you, Lord, for your son, David, no? Ah, si David po, ano yan, yung kumbaga mga Kristiyano, we share in the priestly, kingly, and prophetic role of Jesus nung bininyagan tayo. Ayun po ang na-share natin kay Jesus. Nung dati yung mga hari, merong ganyang katangian. The kingly, the prophetic, and the priestly role, no? Yung king, pagiging hari, mamumuno. Yung priestly, sila nag-lead din ng worship nung time na yun eh. No? So, tapos yung prophetic, kung ano yung word of God, in-explain nila. Kaya, kung ang mga hari noon ay mayroong ganung katangian na, kasi habang tumatagal, nadi-divide yun eh. Nagkaroon na ng separate institution. Mga pare, institution na yon. Tapos yung may school of prophets, tapos mga kings, no? Pero noong una, magkakasama po yung ministry niyan sa hari, no? Ah, tapos sa New Testament, si Christ may role na ito at isineshare sa ating mga Christians, no?
Kaya siguro maganda mabigyan ng konting paliwanag sa atin siguro mga 15 minutes yung role natin, sharing in the role of Jesus in his priestly, kingly, and prophetic roles, no? Siguro magandang isang assignment yan ni Bishop Lito, no? Siguro next month or in 2 months, mag-share po kayo dito sa Christ Family Prayer Group na kahit na po 15 minutes, no? Yung the priestly, the kingly, and the prophetic role of Christians sa pag-share niya kay Jesus, no? Ayun lang po yun. Siguro, Sister Jessica, yung sharing mong about mga 7 minutes, no, and 15 seconds, pwede to i-separate, no, separate video, Sige no? po. Oo, maganda tong topic na to, no? Marami kang points, 6 points, eh. Ako, nung ako'y medyo pinag-aralan ko to, 4 points lang ko. Nakuha niyo yung 4 points na, maganda, may nadagdagan dito, dalawa, no, na dagdag kaalaman ko, no? Parang ang sinasabi ko po sa inyo, if you study and reflect on the Word of God, marami kayo makukuha insights, no, na ibibigay sa inyo ni Lord, because the Lord enlightens our mind whenever we study the Word of God, no? And when enlightens our mind, He strengthens our will. He strengthens our will, no? Ganyan po nangyari. Gugustuhin natin kung ano yung sinabi ni Jesus sa atin. And our emotions become ordered. Kasi because of original sin, no? Meron tayong tendency to do evil, no? Yung kung tawagin concupiscence, no? The tendency to do evil. Kasi yung ating mga passions, yung ating mga emotions, disordered. Pero because of the Word of God, na enlighten tayo, na strengthen yung ating will, yung ating mga emotions nagiging ordered. Kaya marami yung mga moral problems, disordered ang emotions. No, yung mga LGBTQ, yung mga adultery, mga fornication, pornography, masturbation, usually mga sexual sins, no? Kasi yung ating emotions hindi ordered, disordered. Pero kapag nag-aaral tayo ng Word of God, no, nabibigyan tayo ng grace para yung ating emotions ay magkaroon ng order. Lalo ngayon, sa New Testament, meron pa tayong the Sacrament of Confession and the Sacrament of Holy Communion. No, our emotions are ordered. No, constant struggle po natin yan, no? Kumbaga si David may ganung struggle, tayo rin merong ganung struggle, no? Iba't ibang nga lang minsan na level at degrees, pero yung Word of God, no? Confession, communion will enlighten us, our mind, strengthen our will, and put order into our emotions. No? Ayun po nagagawa ng Word of God, no? Ah, ang isa pang mga consequences sa bago ko mag-share pa ng iba na actually pareho lang share niyo, ano lang yung ibang angle lang, no? Kasi ayun maganda pag nag-reflect tayo sa Word of God. Nabibigyan tayo ng angulo na nag-fit sa atin at nag-fit din sa mga tao makakasalamuha natin. Kaya nga yung lagi ko sinishare sa mga kaparian, no, na when you preach the Word of God, lalo pag Sunday homily, dapat nag-meditate ka on the Word of God. Huwag ka lang mag-rely sa binasa mong komentaryo. No? Yung, parang alimbawa, ang sample na isang pari dyan, isang Jesuit priest, no? Parang yan yung inuya mo yung pagkain. Nung pagkanguya mo ng pagkain, ibinigay mong inuya mo sa tao, sa isang tao. Yung nanguya mo na yun. Dapat yung ngumuya siyang kakain. So yung taong bibigyan mo, dapat marunong siyang ngumuya. No? So ayun din yung Word of God. Wag mo lang ibibigay yung inuya ng ibang nag-reflect. Ikaw mismo ngumuya ng Word of God. At yung mga nakikinig din sa'yo, minsan di ng point mo.
Pero ibang tama sa kanila. Parang nguyain din nila yung Word of God. No? Nguyain mo. Of course, sa Greek word yan, no? Parang Eucharist, sinunguya, no? Yung Greek word na ginamit dyan, trogon. Kaya the real presence of Jesus, sabi ni Jesus, eat my flesh. Nguyain mo. Ibig sabihin ng nguyain mo, you reflect, you meditate. No, kaya minsan hindi laging paalala sa atin ng mga santo, whenever you receive Jesus, wow, am I really receiving God sa aking mouth, sa aking tongue? Isipin yun. The body and blood, soul and divinity of Jesus. Nginunguya ako, kinakain ko. Yung effect nun, transformation sa life mo. Kaya nga laging reflection, dapat after communion, tinuturo ko no, sa mga ibang community na magkaroon ng silence. Kahit 5 minutes. Ngayon, kapag hindi kasi sanay ang tao sa silence eh. Gusto nyo lagi may ingay, may music. Kaya lagyan mo ng konting siguro meditative music. Para yung kinain mo, tapos kumain ka ng Word of God at kumain ka kay Jesus, no? Yung Eucharist, no? Yung Greek word yan, trogon, na ginamit sa John 6, no? Ayan po yung Eucharistic discourse ni Jesus sa John 6, no? Alam nyo, ano yan? Mas marami pa kayong makukuhang insights at grace kapag nag-meditate kayo kung ano ang inyong ginuya. Halimbawa, yung word, ayun ang inaasahan po natin eh. Kaya nagkakaroon tayo ng separate video. Aside from witnessing na masabi mo yung mama mo, yung papa mo, yung lolo mo, lola mo, naging active sa digital apostolate. Kasi ngayon digital eh. Kaya kailangan nakapasok yan sa simbahan. Nagbigay ng talk niya si Pope Leo the 14th, no? Sa mga influencers. Nagbigay siya ng talk. Kaya yun po yung hope natin na sa mga 7 minutes, 15 minutes, 20 minutes, yung mga tao makapag-reflect, nguyain yung mga senior nyo. Kasi minsan 1 hour, medyo mahaba yun no? Pero kung mga 7 minutes, 10 minutes, mangunguya nila yan. Mangunguya nila, no? At mag-profit sila, no? At isa pang consequence ng kasalanan kasi grabe yung consequences ng sin, no? Na-divide yung kingdom ni David. No? Magmula ng time ni Solomon, nahati after Solomon na-divide niya between Rehoboam and Jeroboam yung anak niya, no? Nagkaroon ng Southern Kingdom tsaka Northern Kingdom, no? Yung Judah o tsaka Israel. Yung Judah nakabalik after the exile, yung Northern Israel nawala na yan sa mapa. Hindi na nakahanap kung saan yan. May isang theory sila nung sometime in 19 nakalimutan ko anong year lang, recent mga 20 years ago. May mga nung sinabi na Israel lahat ng mga Hudyo all over the world, balik kayo sa Israel. Tapos may Russian Jews, mga puti yun eh. Ang gulat nila may Hudyong itim. Meron palang Hudyong itim. No, Hudyong itim nang galing sa Africa. Sabi nila baka tinawa ng tribe. Tinanggap nila. Maraming consequences ang sin, no? Ah, wag natin maliitin ang kasalanan. Kaya meron tayong indulgence, no? Yung indulgence, remission of temporal sins after the eternal guilt of sin has been forgiven. Ito yung reparation, ni-repair mo. Para yung mga consequences ng sin mo ay mahinto. Mahinto. No? Kaya yung penance ng pare, napakadali, di ba? Pray 1 Our Father, 1 Hail Mary. No? Ako ang penance ko lagi, isa lang eh. Go to the Blessed Sacrament, thank Jesus, and pray 1 Our Father. And let that penance be, kung kakayanin mo, everyday, yung Our Father. Tapos siguro once a week, pumunta ka sa Blessed Sacrament kahit ng 5 minutes. Para yun ang reparation mo. Atonement sa mga kasalanan na gawa mo.
No, kasi yung confession kasi, aside from the forgiveness of sin, ito po yung ano, yung restoration. Ito yung reparation, ito po yung atonement natin. At ito rin yung preparation natin, no, na para maging ano tayo, malinis, no, kay Lord, no. Ayun po siguro isang dagdag lang din po yun, no. Ah, yung na quote ni Sister ano, Jessica, no, yung Acts 13:22, no. He will do everything I want him to do. Siguro magandang pagnilaya natin yan. Kung nasabi ni God kay David, David will do everything I want him to do. Then, we become a man or woman after the heart of God. Kunyari, sabi sa akin ni Jesus, si Joseph will do everything I want him to do. Kung meron akong ganyang spirituality, kung makita ni Jesus ng puso ko, I will try, Lord, to do everything you want me to do. Then Joseph is a man after the heart of God. Ganon din po si Ate Edith, Ate Emily, si Sister Emma, no? Sister Kite, Sister Nikki, si Sister Min. Masabi ni Jesus sa inyo, si Edith, my daughter, she will do everything I want her to do. Bilang housewife, bilang mother, bilang lay faithful Catholic, bilang tinatanggap ang lahat ng mga cross sa buhay niya. Pero nasa isip ni Ate Edith, I will do this for Jesus' sake. No, isipin niyo po, no, gawin yung personalized. Na hindi lang po si David after the heart of God, kundi bawat isa sa atin. Si Brother Alvin, si Brother Egay, si Brother John, si Bishop Lito. Masasabi ni Jesus sa atin, si Alvin, he will do everything I want him to do. Masabi ni Jesus sa atin yan. In all our weakness, para si David, no? Sa weakness ni David, no? Marami siyang kahinaan at may bigat na kasalanan. Pinagsisihan niya at nagrepent siya, kinonfess niya kay Lord, nagbago siya. Kahit ano makahinaan natin, makita ni Jesus sa ating puso, si Alvin, si Egay, si John, si Lito. They will do everything I want them to do. Ayan yung personal reflection ko kanina. No? Although ginawa ko tong reflection ko to kagabi pa. Pero kanina, habang nagdadasal ako, ito yung pumasok. Can Jesus really tell me, that Joseph will do everything that Jesus wants him to do? Okay na yan. No? Ayun po siguro isang practical application nito, no? Ah, kaya kahit na sa lahat ng kasalanan niya, adultery at murder, isa pang kasalanan niya, sinungaling to eh. Sinungaling si David, no? Napakalaki sinungaling ang ginawa niya. No? Deny niya eh. And yet, ito, under to kahinaan niya eh. Yung kanyang kasalanan. No? Nasa puso pa rin niya. I want to do what God wants me to do. Ay, yun lang, no? Makapasok sa ating isipan, no? So, everything that God wanted him to do. Nabanggit na rin ni Sister Jessica, no? Yung absolute faith niya kay God, no?
Nasa prayer niya sa 1 Samuel 17:37, no? Ah, makikita niyo na naman yan sa ano eh. Itong mga quotations ng mga ano ko, nakikita lang po yan sa likod ng Bible. Ang tawag niya mga index. No? Kaya madali mag-aral eh. Kasi tignan mo lang sa likod ng Bible mo, nandun po yung mga index, nandun po yung mga verses, no? Of course, kung meron kang pera, eh bumili ka ng ano, ng concordance, no? Depende kung maliit o malaking concordance mo. Nandun lahat yung mga verses. Halimbawa to, sa Bible kong to, maraming concordance. Hahanap lang ako dyan tungkol kay David. David. Tapos nakalagay na rin, anong gusto mong hanapin mo kay David? Tungkol sa worship niya, tungkol sa pasalamat niya, tungkol sa kanyang kasalanan, makikita mo na ron. No? Kaya madali ngayon mag-aaral ng ano ng Bible study, no? Kasi nasa index na yan, nasa likod ng Bible mo. Lalo kung malaki yung Bible mo, no? Ah, kaya nakalagay sa 1 Samuel 17:37, sinabi ni David, "The Lord who delivered me from the paw of the lion," yung sa mga kamay ng leon at sa mga kamay ng mga bear. Ayun kinakalaban ni David, no? Lion tsaka bear. Malakas si David, no? Biro mo kalabanin mo yung lion tsaka yung bear. "Will deliver me from the hand of the Philistine." Tapos sinabi ni Saul sa kanya, "Go, and the Lord be with you." Ganun ang kanyang ano eh. Absolute faith sa God. Tignan niyo sa buhay niyo. Marami kayong insidente sa buhay niyo, niligtas kayo ng Panginoon. And be grateful, no? Ay, makita niyo yung faithfulness ni God sa atin. Faithfulness niya versus our unfaithfulness. Mananaig ang kanyang faithfulness. Di ba nakalagay sa letter ni Saint Paul kay Timothy? If we deny Him, He will deny us. But when we are not faithful to Him, ito maganda sinabi ni Saint Paul, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Yung faithfulness ni God sa atin, ang magbibigay sa atin ng motibo at lakas to be faithful to Him. Parang si Peter, di ba? Yung kwento sa history, no? Nung nagkakaroon ng persecution sa Rome, tumakbo siya. Yung mga Christians, pinapatay. Tumakbo si Peter. Habang tumatakbo si Peter, nakita niya si Jesus. Sabi niya, Jesus, saan ka pupunta? Sabi niya, pupunta ako dun sa Rome. Pinapatay yung mga Kristiyano ron eh. Nakuha ni Peter yung message. Bumalik siya sa Rome. Tapos doon siya ng martyr. No, yung the faithfulness of Jesus will motivate us and give us the strength to be faithful to Him to the end. Kasi yung ating buhay, maraming unfaithfulness eh. Marami. Dahil nga sa kahinaan natin. Pero kung makita natin, Jesus is faithful. He remains faithful even if we are not faithful to Him. Tapos, we become faithful because of the faithfulness of Jesus in our life. Yan, isang grace hingi natin kay Jesus. Jesus, make me faithful to you because you are faithful to me. Yung parang pinapakita po natin dito sa buhay ni David, although si David ang ating ni-reflect, pero mas malalim ang reflection natin. Kasi makita natin kung paano kumilos si God sa buhay ni David. May mga ups and downs si David. Subalit ang buhay niya ay isang buhay na pasasalamat. Oh, mabigat na sinabi yun. Ha? Ano yan? Nag-ano ako rito eh. Nag-quote ako ito. Tinignan ko sa index ng Bible, no?
Yung thankfulness ni David. Tingnan yung buhay ni David, no? Usually, nasa Book of Samuel yan, no? Tsaka nasa Psalms, no? More than actually two-thirds ng Psalms ano compose yan si David. Ah, kung titingnan mo buhay niya, makulay ang kanyang buhay. No? Marami sa atin makulay ang buhay, no? No? Pero makita mo, because of the faithfulness of God, nagiging thankful ang ating buhay. Ito po yung kinote ko, no? Sa Psalm 26, verses 6 to 7, no? I wash my hands in innocence and go about your altar, O Lord, proclaiming aloud your praise and telling of all your wonderful deeds. Ganyan po, pag-reflect na tayo. Makita natin yung faithfulness ng God sa atin at ang response natin, praise as we declare the wonderful deeds of God. Ayan po yung ibig sabihin testimony. Makita nyo sa mga prayer meetings, may nagka-testimony, makita mo. No? So, ano po yan sa atin, no? Yung kaaway, yung demonyo, pag pinapakita yung ating kapalpakan sa buhay, para ma-depress tayo, para wala tayong pag-asa. Pero si Jesus, ipapakita niya yung faithfulness niya sa atin. At pag nakita natin yung faithfulness ni Jesus sa bawat yugto ng ating buhay, tayo ay tatayo at magabahagi ng papuri at lahat ng kagandahang ginawa sa atin ng Diyos. No? Psalm 26, no? So, ang maanulit natin dito, at isa pa na kinote ko rin, no, sa Bible Index, no, Psalm 100 verse 4. Ito sinabi niya, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. So, nung pumapasok si David sa templo o sa worship niya, no, na kung saan siya sumasamba, ito yung kinakanta niya. Kinakanta rin to sa charismatic eh. Alam niyo yun, anong song to? I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Oh, kinakanta to sa charismatic eh. Pero ang context natin ngayon sa misa, habang papasok tayo sa misa, alam natin yung Psalm 100. I will enter his gates. I will enter his church with thanksgiving in my heart. Of course, sa misa, humingi tayong tawad, nakita ang salita ng Diyos, pero ang malaking porsyon ay pasasalamat because of the salvation brought about by Jesus Christ. Iniligtas niya tayo. Nakausap ko yung kapatid ko, no? Yung bulso namin kahapon. Marami rin sakit eh. Kaya sabi niya sa akin, alam mo, Joseph, mabait si Jesus. Ba't ko nasabi mabait si Jesus? Simple lang eh. Pinatawad niya ako. Simple yung kapatid ko, no? Oo nga, mabait si Jesus. Marami ka masabi, mabait si Jesus, mabait dahil ganito. Pero sabi niya, no? Kaya si Jesus, kaya yung brother ko, napapatawad niya yung mga makasalanan na lalong gumawa ng masama sa kanya. Kasi kung sa pinatawad ni Jesus, sabi niya, papatawarin niya rin yun eh. At gusto rin niya yung mga nang sakit sa akin, mapunta sa langit. Mabigat yun, di ba? Yung nanakit sa'yo, gusto mapunta sa langit. Gusto mo mapunta sa impyerno yan eh, para parusahan ang gusto. Di ba? O mag-suffer ng gusto yan. Bago mamatay yan, mag-suffer dapat yan. Pero no, pag nadama mo ang kabaitan ni Jesus, gusto mo maranasan din ng taong nanakit sa iyo ang kabaitan ni Jesus sa kanya.
Kaya pag malalim na po yung ating spirituality, ang ating prayer, no? Kaya magandang ano po 'yan, reflection to kung ang buhay ko ngayon. Naalala ko yung sinabi ni ni Sister Emily, no? Last week yata 'yun eh. Sabi niya wala na siyang hinihingi, nagpapasalamat na siya kay Lord. No, ibig sabihin, dumarating ba sa buhay mo, no? With all your ups and downs, yung buhay mo ay isang pasasalamat. Ganyan din si Saint Catherine of Siena. Si Saint Catherine of Siena, at the end of her life, sabi niya, thank you, Jesus, for creating me. Kasi maraming tao, minsan dumarating sa ating isip, sana hindi mo na ako nilikha. Kung hindi mo ako nilikha, wala akong ganitong mga sufferings, wala akong ganitong mga trials. Ganon din, dami sufferings ni Saint, Catherine of Siena. Pero nakita niya sa ilang siglit kung bakit siya nilikha ng God. Sabi niya, thank you for creating me. Bago siya mamatay. Sana yung buhay din natin ay malaking pasalamat. Thank you, Lord, nilikha mo ako. Thank you, thank you. Let us ask for that grace, no? So as a follower of Jesus, no, like David, let us offer praise through thanksgiving to our Lord. No? With all my pains, with all my medications, no? Nakita kami kanina ni Father Efren de Guzman, no? Sa Max kanina. Nag-lunch kami. Alam mo, pinag-lunch naman kami. Kinakain lang namin matawa ka eh. Kamote, boiled eggs, tinapay, banana cake, brewed coffee, tsaka lugaw overload. Kami lang umu-order na gano'n sa Max. Sa ibang Max, bawal yun. Pero dahil kilala si Father Efren sa Max, kung ano yung order namin healthy food, nagluluto yung Max. May sakit na rin siya, hirap na rin siya. Dati siyang champion sa buong Mindoro. Nung seminarista siya, marathon. Ano siya, number 1 sa buong Mindoro. Ngayon sabi niya, para sumakay lang ako sa jeep, yung sa kanyang sasakyan, tinataas pa niya yung paa niya. Para makasakay siya, kundi sakit ng paa niya. No? Hindi na siya nag-drive, driver na siya. Tapos kanina, naka-ano lang ako, naka-chinelas lang ako nina. Pinakita ko yung paa ko sa kanya, dalawang paa ko, namamaga. Kasi mahina circulation eh. Tapos marami ng itim-itim mapa. No? Sabi nga ng doktor, ingat ka. Dahil mga maputol yan, no? Kaya tuloy, gumagamit ako ito ng electric massager, no? Uh, Binili ko to sa Lazada. Ano pa to? Wala pang ano to eh. Wala pang 500 pesos. Nagtsatsaga ako, no? Binamasahe ko yung baka makuha pa sa circulation, no? Marami kanina sharing kami, no? Pero despite sa man nangyari, nagpapasalamat. No, sana ganun din tayo, no? Parang si Saint Catherine of Siena. Thank you, Lord. Parang si David, yung kanyang Psalms, marami lamentation, yung mga hinagpis niya sa buhay niya. Pero sa end ng kanyang Psalms, lagi siya nagpapasalamat. Nabigyan tayo ng ganong grace. No? Mamamatay tayo rito, nagpapasalamat kay Lord. Thank you, Lord. Pagpunta ko sa langit, itutuloy ko yung pasalamat ko sa iyo. Ano? Kaya sa mga taong malapit kay Jesus, yung mga taong nasa state of grace, wala silang mortal sin, yung mga taong mahal si Jesus, the arrival of death is a cause for joy. O yun, biro mo. Ayan, biro mo mamatay ka na. Cause ng joy mo yun.
Kasi sa mundong ito, nakapasalamat ka. Pag namatay ka, magkapasalamat ka ron. Together with the angels, no, sa Book of Revelation. 24 hours, day and night. They are singing, holy, holy, holy. Napapasalamat sila. Hindi mo maintindihan yun eh. Hindi mo sa langit, nakapasalamat ka forever. Sabi nung isang kaibigan ko, na-share ko sa inyo to, si Brother John Cabrera, yung nag-meet kami 2001 eh. Ngayon, ang laki ng kanyang community na. Siya na leader, no? Nung sino ako, yung Catholic community. Sabi niya sa akin, alam mo, Father, bakit ako magkapasalamat sa langit? Sabi ko, bakit? Kasi hindi ako dapat mapunta sa langit eh. Pero by the grace of God, nakarating ako sa langit. Purihin ng Diyos, no? Kasi alam niya yung buhay niya, nangyari sa kanya. Ganito buhay ko, Father, oh, bago ako na kay Lord. Hindi ako dapat sa langit. Kaya pagdating sa langit, forever ako magpapasalamat. Kasi hindi ako dapat doon eh. So let us ask for that grace, no, na despite our ups and downs, ang buhay natin ay isang pasasalamat. At pag darating na ang kamatayan, it is a cause for joy. Because in death, in heaven, I will be praising and thanking God forever for His goodness to me. Kaya may mga 3 minutes pa tayo. Pinagpipray ko. Ngayon, Lord, prayer ko, no? Sa mga Christ Family Prayer Group, community ni Brother Adrian, Sister Karina, ang Armor of Faith Prayer Group, San Martin de Porres Church, na ang buhay lahat namin ay maging isang pasasalamat with all our ups and downs. Na ang buhay namin, Lord, we want to do everything you want us to do. Parang si David, sinabi ni Jesus, He will do everything I want Him to do. Ganon din po kami sana, Lord. We will do everything you want us to do. Yung faith ni David, absolute. Despite his weakness. Yung tiwala niya at confidence niya kay Lord. Bigyan mo kami ng ganung grace, Lord, because you are faithful to us. Even though we are not faithful to you, you remain faithful to us. At tinataas ko po si Brother Aldrin, si Brother Alvin, Lord, si Brother Egay, si Brother John, at si Bishop Lito. Si Ate Emily, si Sister Min, si Sister Nikki, Sister Jessica, si Sister Kite, si Sister Emma, si Ate Edith. Panginoon, sila po ay tinataas ko sa iyo. Kasihan mo ng iyong presensya. You are a faithful God. And because of your faithfulness to us, we shall remain faithful to you till death, until we reach your heavenly kingdom. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless, ha?